The words of godly people are polite, decent, and humble. Hindi mapagmataas, hindi mayabang. O bakit naman nakagalit mo yung pinsan mo? Insecure kasi siya sa akin eh. Ha? Ganun ka ba kagaling para ma-insecure siya sa'yo? O ba't nakaaway mo na naman yung isa mong tiya? Insecure siya sa akin eh. Magaling kasi ako, nate-threaten siya. Huwag kayong maniniwala sa mga tao na nagsasabi sa inyong insecure sila sa akin. Kasi binubuhat na ng sarili niyang bangko, ang laki ng pagtingin sa sarili. Kung merong dapat magsabi niyan, dapat observers, other people, not the subject. I have met several people na ganyan, nakaaway lahat ng tao, ang paliwanag lang nila sa lahat ng nagtatanong, insecure sa akin. Are you so great so that people will be insecure with you? Tinitingnan po natin yung ganon. Ang yabang ng taong ito. Itinataas ang sarili. Ang laki ng pagtingin sa sarili. You know naman, the empty can strikes loud. Subukan nyo may malaglag na lata, isang puno at isang walang laman. Sino ang maingay? Yung walang laman. Kaya po pag may nag-away at pumupunta sa inyo yung isa, yung maingay, yung maraming salita, yung maraming demanda, kadalasan niya ng guilty. Bakit? Inuunahan na kayo para pag nabalitaan nyo sa iba, kampi na agad kayo sa kanya. We are talking about this, brothers and sisters, one and foremost, because the influence of evil people affect our spirituality. They affect our attitudes, they affect our behavior. And we are bombarded by messages from so many people every day. That's why we should test not only the message, but also the messenger. Pagka merong dalawang nag-away na partido o hindi nagkasundo, ang igalang nyo yung tahimik, hindi yung maingay. At siguro yun ang talagang mas kagalang-galang, yun ang mas totoong tao. Pero yung lahat na lang pinagsabihan, idinaldalang lahat, yan ang huwag nyong pagtitiwalaan. Because the words of godly people are few. Now, another test that we can give to people is their attitude towards something wrong. Pag may mali, pag may problema, anong ginagawa nila? Pinapalalaban nila o nilulutas nila ang suliranin? Godly people right or wrong, not worsen it. Okay, hindi kayo nagkasundo. Anong ginawa ng isang tao? Pinalaki, pinagulo. Hindi makadiyos yan. Because God is God of peace. Amos 5:15, hate evil, love good. Godly people repair a damage, not aggravate it. Hindi pinapalaki ang maliit na problema. Godly people do what must be done, not avoid it. Hinaharap ang dapat na harapin at hindi ito tinatakasan. Romans 12:17, be careful to do what is right in the eyes of everybody. Brothers and sisters, be careful to do what is right in the eyes of everybody. It means not only in the eyes of those who are with you, but also in the eyes of those who are against you. That you will also pass their test. Na ang sinasabi mo sa partido A, pag na sinabi mo sa partido B, pareho pa rin ang sasabihin mo because you are doing what is right in the eyes of everybody, not only in the eyes of your particular audience. Hindi mo iniiba-iba, ibig sabihin lang nun may deception. Godly people turn bad to good. They turn good to better. And whenever possible, by God's grace, turn better to best. Titingnan po ninyo ang ginagawa ng mga tao. If they turn something good to bad, then these are not godly people. If they turn something better to a lesser one which only becomes good, better na nga. Because we should increase in glory, in godliness, in correctness every day. Another test to know people by, and this is very important, the test of gratitude. Colossians 3:15-16. Be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs
with gratitude in your hearts to God. So what is the verse telling us? That we should be expressive of our gratitude to God. It goes without saying that we should also be grateful to the instruments of God in our lives. That we should be grateful to people who do us good. That we should never forget people when they do good to us. Ang mga ahas lang po ang tumutuklaw sa mga kamay na nagpapakain sa kanya. Some years ago, there was this news that I heard about that happened in the United States. Sa United States po kasi pag tumawag kayo ng 911, lahat ng klase ng emergency, pupuntahan kayo ng pulis. Sa ibang city, dapat pag nag-911 kayo, less than 3 minutes, nasa bahay nyo na dapat ang pulis. Magrereklamo ka na pag wala pa. No? Sa ibang cities, 5 minutes. Sa iba, less. Merong natanggap yung 911 na call, at natetrace naman nila yung telepono kung saan yung lugar, saang bahay yun, natetrace nila yan. Nagpapatulong, hindi na nasabi kung ano yung dahilan, nabitawan na yung telepono, so pinuntahan ng mga pulis. Ano po ang nakita nila? Itong babaeng nakahandusay sa kanyang kusina, patay. At pagkatapos may mga dugo doon sa sahig na parang papunta doon sa kwarto, sinundan nila. Ano po ang nakita nila doon? Sino yung pumatay sa babae? Isang sawa na patay na rin. So ang babae pa lang ito ay may alagang sawa. At minsan, siyempre yung sawa, nagpakasawa. Kaya dapat ang inyong kasama, tao na nagpapakatao. No? Yung sawa, nagpakasawa, nilingkis siya habang siya nagluluto. Akala niya siguro, nilalaro-laro lang siya. Baby, baby. Hanggang mamaya, sumisikip na ang mundo niya, nakahalata siya. At nung ayaw siyang pawalan at nakita niya threaten na yung life niya, tumawag na siya sa 911. Alam niyo naman yung mga kusina sa Amerika, nandun ang telepono. At nung hindi pa siya pawalan ng ahas na ito, obviously, kumuha siya ng kutsilyo at pinagsasaksak na rin niya yung ahas, kaya later on, namatay din, pero napatay muna siya. Moral lesson, alam niyo yan, huwag kayong mag-alaga ng sawa kung ayaw niyong malingkis. At paano niyo malalaman kung ahas ang isang tao? Tingnan nyo kung may mga inahas na. Diba? Dahil sabi nga natin, look at the history eh. Ngayon, you might have the privilege to be the first one. Wala kayong matitingnan. But chances are, kung yan ay more than 20, 30 years old, meron na yung track record ng kanyang behavior. Tingnan ninyo. Kung kinakagat niya yung mga dating tumulong sa kanya, kakagatin din niya kayo kahit tulungan niyo siya ngayon. Kung tinutuklaw niya yung mga dating gumawa sa kanya ng mabuti, at ngay galit na siya, tinutuklaw-tuklaw niya, asahan niyo, pag sa inyo nagalit, tutuklawin kayo. Naku, marami na tayong nakita, sweet na mga families, magkakaibigan, pasyal dito, labas doon, they have business together. Mamaya, minumura ang isa't isa, nagkakagalit dahil nag-awayan na sa pera. Yung mga sweet, kaibigan, naku, kung gaano kaya katagal na naman ito bago sila magpuntahan na naman at magdemanda. Ako, hindi po ako binayaran, hindi tinupad ang salita. Kasi tiwala kayo ng tiwala. Tingnan nyo ang track record. Kung marami nang nakagalit, chances are makakagalit din kayo. Isang napakalaking pagsubok sa pagkatao, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Pagka sila ay nagsasalita ng pangit laban sa dating tumulong sa kanila, huwag niyong asahan na may mabuting manggagaling sa mga puso ng taong ito. Ang Panginoon man, may pinagaling siyang 10 mga ketongin. Ilan ang bumalik para magpasalamat? Out of 10, only 1. Sa Luke 17:17, Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9?" Kita niyo ang Panginoon, naghahanap ng pagtanaw, ng pagkilala. Dapat yun eh. Natural yun at yun ang kailangan sa tao. Beware of people who have nothing but bad words about their former friends. Even their former spouses, kung nagkaiwalay na sila, beware of them. Wala na bang mabuting masasabi sa kahit konti?